first step is the hardest. Success start when you decide to begin. Okay, what is success? Iba-iba po yung ating pagbibigay ng meaning about success. Personal growth and development. Hindi ko nababasahin tong buo, pero sa akin, tunay talaga na ang success, hindi lang more on marami kang pera, marami kang ari-arian. For me then, success is yung meron kang growth sa sarili mo. Yung parang may development na nangyari sa'yo na kumbaga, kahit meron ka ng pera, is nandun pa rin yung pagiging humble sa'yo. So para sa akin, I consider that as a success. So kung baka sa inyo yung success is yung mayaman kayo, yung marami kayong pera. So iba-iba po yung magiging meaning natin about success. So hindi ko na po kayo tatanungin, kayo po yung makakasagot niyan. Okay, what is e-commerce? Okay? Ang e-commerce po ay is the buying and selling of goods and services online. It involves the use of the internet and digital technologies to conduct transactions between businesses, individuals, or governments. E-commerce has revolutionized the way people shop and do business, making it more convenient. So, dito po sa e-commerce, na may concept na drop shipping po, which is itong sitaw po na pag-uusapan natin, ay mas pinadali po ang mga transaksyon. Bakit? Kasi no need na po nating pumunta pa sa ibang bansa. For example, meron kang gustong-gustong isang produkto, pero dahil nga dito sa e-commerce na to, ay mas pinadali po yung pag-transact. Kasi, yun nga, nasabi ko po kanina, na no need po talaga na pumunta pa tayo sa ibang bansa para bumili ng produkto. So, dahil nga, di ba, dito nakakita natin, electronic commerce, gamit po yung online, ay pwede na tayong bumili, no? Sa ibang bansa na kung saan po kahit yung mga pangangailangan natin through online na natin siyang mabibili. Ganyan ang kagandahan ngayon sa e-commerce, guys. At sa tulong din po ng internet ay nadi-deliver po sa atin yung mga produkto na gusto talaga natin. So, pag sinabi kasi nating e-commerce, no, kalakip dito ang dropshipping. So, paano makakakuha or I mean, paano makakakuha ng order or makakakuha ng online dahil po sa mga technologies kung saan yun po yung sobrang patok talaga sa ating panahon ngayon. Okay? So what is dropshipping naman? Itong dropshipping is a business model that allows you to sell products online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed. This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of products without handling inventory. So ito po yung pinagandahan ng dropshipping po, no? Dahil ito yung business model na ginagamit din ng sitaw. Okay? Na kung saan po hindi mo na po kailangan pa ng physical store, hindi mo na kailangan dito ng tindahan pa dito sa dropshipping, no? Or isang storage man kaya o isang kailangan dito sa dropshipping ay aralin mo lang talaga siya. Aralin at ang kagandahan po dito is malawak po yung community, malawak po yung pwedeng pagbibentahan mo or yung market mo sa dropshipping po. Hindi lang Pilipinas kundi worldwide. Ito yung kinagandahan sa sita, no? Kasi worldwide siya. Kasi kung Pilipinas lang siya, nai-imagine ko, baka hindi rin tatagal kasi nga, alam mo naman sa Pilipinas, medyo may pagka kuripot, gano'n. At saka syempre, kakulangan din, pangbayad na lang sa rentals or ganyan. So, ang kinagandahan po, kasi nga siya, worldwide siya. Okay? So, meron sana ako ipapanood sa inyong video. Next na lang po natin yon. Ayan, who is the CEO of Sitaw? Oh, alam ko marami na sa inyo dito yung alam na talaga kung sino ang CEO ng Sitaw. Oy, wait lang po bago ako patuloy sa aking presentation. Naririnig ba ako? Opo. Okay, thank you. Okay, who is the CEO of Sitaw? Ang CEO po ay si Viriana Shen, is the CEO of Sitaw Philippines, a leading global e-commerce platform that offers sellers and customers a seamless and secure online shopping experience and aims to bring high-quality products from Southeast Asia to the global market, providing customers with a wide range of while supporting. Ayan, Sitaw presentation, e-commerce platform with a concept of dropshipping.
Ayan, ito ha, may paalala po tayo guys. Ayan, palagi po tayong umattend sa free webinar. Tinatawag kong free webinar kasi wala naman po kayong binabayaran. Ang gagawin nyo lang is kung wala po kayong wifi, is mag-load lang po kayo. Okay? Ang ating schedule naman po sa ating webinar is Tuesday, Thursday, and Sunday. 7:30 po yan. Minsan po ay nade-delay tayo kasi nga meron po tayong mga, inaantay natin yung iba para makarinig naman po sila. And then, laging manood po ng mga, kunyari may na-provide po si Sitaw ng mga videos sa Sitaw Philippines sa YouTube. Pwede nyo po silang follow. And then sa TikTok naman, Sitaw Philippines din po official. Pwede po kayong manood din doon para madagdagan po yung inyong kaalaman. And then panatilihin po ang open communication sa akin po, sa team natin, doon sa GC, or di kaya naman sa ating dedicated account specialist na si Ma'am Lenny. And then pamalagihin po ang pagiging positibo sa lahat ng bagay. Ayan, no? At wag pong hayaang pasukin ng negatibong pananaw ang isipan upang makapag-focus sa pagpapatakbo po ng ating mga store. Kasi kung meron po kayong mga nakikitang mga negatibo, paano nyo po ngayon yan mas mapapalago or mas kumbaga, kasi minsan pag negatibo tayo, ang mangyayari hirap tayong magbitaw ng pera kasi nga baka mamaya, ganun. Marami kang iniisip. So, pamalagihin po ang pagiging positibo. At kapag nagdesisyon kang pasukin ang alinman pong mga negosyo, kahit hindi man po sa sitaw, kalimutan at huwag mo nang intindihin yung mga negatibo. Okay? So, negatibong napapanood, nababasa, dahil nawawalan ka lamang ng focus at masisira po ang iyong diskarte. For example, meron ka nang naiisip na diskarte ngayon, pero meron kang nabasa na negative. Alam niyo po ba, sa experience ko at sa mga na-observe ko lang naman, lahat po ng halos mga negatibo, hindi sila mga seller sa sitaw. Kasi once na seller ka at na-experience mo maka-withdraw, nakita mong bumabalik na yung pera mo, talagang gaganahan ka na. Lalo na pag nagsibali ka na yan. Ay, sorry guys, mali spelling ng webinar ko. Ayan, ito po ay hindi passive income. Para alam lang po ninyo ha, kasi baka yung iba kasi inaakala po itong sitaw ay passive income. Pag sinabi kasing passive income natin, parang nag-invest tayo sa isang bagay na hindi tayo nagtatrabaho. Let your money work for you. Yun yung passive income. Kumbaga for example, merong gasoline station, nakilagay ka ng pera doon, called investment, naglagay ka ng pera doon. Kumikita ka pero wala kang ginagawa. That is passive income. Pero si sitaw po, hindi natin mai-consider na passive income. Bakit? Kasi po, ito ay isang negosyo na kung saan hindi ka kikita kung wala kang gagawin at hindi mo pagtatrabahuan. O, di ba? Kikita ka ba kung hindi mo i-process yung mga orders? Hindi, di ba? So, hindi siya considered as passive income. Ayan, paalala din sa lahat, pamalagihin ng pagiging positibo. Ayan, ito na yon. Sinabi ko na, hindi ko na Tips and strategies naman tayo, guys. O, ayan, makinig kayo dito ng mabuti. Hindi pa man po kayo nagkaroon ng ganito. Kung meron pa sa inyong hindi pa po nagkaroon ng ganitong puhunan sa ngayon sa mga bagong sellers na mababa pa po ang mga capital, below 35,000 ito, mag-publish. I-screenshot nyo to guys ha, baka meron po kayong mga affiliate, pwede nyo tong i-share sa kanila. Mag-publish ng 10 na produkto na nagkakahalaga ng hindi tataas sa 300 pesos. Ito ang mga produkto na may 7% markup. Okay, meron po akong sinin sa GC na kapag 300 plus po is 7% lang yan. Yung pababa. Ayan, check nyo po sa GC. Ayan. And then after that po, divide your estimated capital into 20 days. Ayan, sa loob po ng 20 days na yan, sa loob ng 20 days, pa lamang mag-uumpisang magbabalikan ang inyong kapital na inabuno sa mga orders ng inyong customers kasama po ang inyong mga tubo o kita. Pero guys, sa ngayon, mas pinabilis po yung delivery ni sitaw. Hindi po pare-pareho. Bakit? Kasi iba-iba din po yung mga lugar na pinanggagalingan dyan. Okay? Wag na wag mong lalampasan po yung halaga ng iyong daily spending. Ibig sabihin po, yung pinoproseso mo siya daily. Kung may 20,000 kang capital, mag-process ka lamang po sa mga pending orders na nagkakahalaga ng hindi lalampas sa 1,000 pesos bawat araw.
Okay? Sana na-gets nyo po ito ha. Ito yung may mga mababa pa yung capital, 35,000 below. Okay. Dito pa, gamitin ng tama ang holiday mode o vacation mode. Magbakasyon na tuwing ika-12 ng buwan hanggang ika-15 ng buwan. At ang tuwing, ito kasi first evaluation tong ika-12 hanggang ika-15. Kasi 15th midnight, 12 midnight is evaluation na. So, 16 to 31, kung may 31, yun yung second evaluation. So, pwede kang mag-holiday mode na ng 12 hanggang 15. So, 3 days siya. Pwede mong hatiin kasi yan. Then, ika-25 hanggang 28 naman ng buwan. So, parang mailalagay dito is 3:4. Okay? Bali, 3 araw sa first evaluation na gagamitin mo yung holiday mode, tapos 4 naman dito sa sa second evaluation. Pagsapit ng ika-16th ng madaling araw ay i-turn off na ang holiday mode dahil ito ay magtuloy-tuloy hanggang maubos ang limit na 7 days. Maaari ring magbakasyon na tuwing ika-9th ng buwan hanggang ika-15th. Kung ikaw ay may mababang budget at hindi nakakayanan pang iproseso ang mga pending orders. Ito guys ha, kung may goal kayo, ito, makinig kayo ng mabuti. Kung may goal talaga kayo na maipasa po ang inyong mga processing rate, di ba yung required is, sa processing rate is 55%. So, I advise din, tama to, itong sa letter D, ito yung gawin ninyo sa may mga bababa po ang kapital. Sa 9 po, is mag-turn on na kayo ng inyong mga vacation mode, idiretso nyo po, di ba 7 days yan, total of 168 hours, idiretso na po nyo. Tapos pagdating po ng 16, mag-o-automatic na pong mag-turn off yon. Okay, wala na kayong magagamit sa second evaluation. Pero okay lang po, kung 7% lang naman po yung markup ninyo, ipasa nyo lang tong first evaluation, pasado na po kayo, wala na pong mababawas sa mga profit ninyo kahit bagsak pa kayo sa second evaluation. Basta 7% lang yung markup. Huwag po kayong makontento lang guys. Hindi naman mali yung word ko. Ang ibig kong sabihin, kung ngayon hindi pa talaga ninyo kayang ipasa yung processing rate, na okay lang po yun. Pero dapat dadating tayo sa point na ipapasa talaga natin kasi sobrang sayang talaga. Ayan. Ito po ha. 9 at saka 15 sa mga medyo may bababa pa po yung capital, gawin nyo tong straight ang paggamit ng vacation mode para ma-process nyo na po yung mga pending orders and then hindi kayo papasukan dito sa 9 hanggang 15 ng mga orders. Okay. Bukod sa holiday mode o vacation mode, maaaring humingi ng tulong kay Sitaw. Ay, hindi ko pala ito na-edit. Sitaw, Leo at Sitaw, mail.com na pala ito. Ayan. Pwede kayo ditong mag-email. Anong purpose? Kasi para din matulungan kayo na medyo mag-less din yung pasok ng mga orders sa inyo sa pamamagitan ng pagsisend ng email na kung maari po ay bawasan ang visibility ng iyong store upang kahit pa paano po, ayun, nababawasan po yung dumadagsang bilang ng mga orders. Gamitin din ang question submission kapag sa mobile application o kaya naman ay ang support ticket kapag nag-login gamit ang laptop o personal computer. So, isulat o ilagda ang lahat ng orders na pinaprocess upang sa gayon po ay magkakaroon ka ng ideya kung kailan po mag-uumpisang magbabalikan ang mga perang inilabas mo upang ma-estimate mo ang mga perang babalik sa iyo upang malaman kung kailan babalik ang pera mo mula sa freezing money papunta po sa inyong mga wallet balance. So, kung wala pa po kayong computer, kung meron po kayong laptop, meron po akong tracker. Pwede ko po kayong bigyan ng tracker para doon nyo po ilagay, para hindi na kayo magsulat. Pero kasi kung wala pa talaga, kasi maganda to pag sa laptop yung tracker. So kung wala po, cellphone, so mano-mano. So parang katulad siya nito. Hindi ko sure kung makikita nyo siya Ayan o. So merong nakalagay dyan na date process, kung kailan nyo siya na-process, order ID, and then amount, tapos date delivered. Pwede nyo yung lagyan ng ganun para ma-monitor nyo guys, halimbawa ang status niya ay delivered na. So di ba may 3 days after sale kung tawagin. For example, na-delivered siya sa status ng 5 ngayon, di ba? So magbibilang ka ng 3. 5, 6, 7, 8. So sa 8 pa, kasi meron akong affiliate, sabi niya, ma'am,
delivered na yung status, pero bakit nasa freezing money pa rin yung pera? So sabi ko sa kanya, ma, check mo muna yung date. So sabi, 5 pala yung date na na-delivered. Sabi ko, wait ka po ng 3 days para yung nasa freezing money mo na na-delivered na, babalik yun sa wallet mo sa 8 pa. Okay? May tinatawag tayong 3 days after sale. So dapat maintindihan nyo po yun, ha? Hindi porke delivered na is nandun na rin sa wallet kaagad. Hindi po, magbibilang kayo ng 3 araw palagi. So saan nyo po i-check? Di ba po sa ating account, sa app natin, i-check lang natin sa notification. Doon po natin makikita kung ano na yung status ng ating mga na-i-process na, kung delivered na, makikita natin kung anong petsa yun. Kaya ayun, mas mahaganda po na meron talagang tracker or di kaya yung mano-manong sinusulat po. Kasi doon mo matitrace din kung ano yung mga, kailan yung babalik yung mga pera mo, inasahan mong mga pera mo, gano'n, na babalik. Kung araw ng evaluation, subalit naghihintay ka ng perang babalik mula sa freezing money papunta sa wallet balance mo, gawan mo muna ng paraan na maabot ang required processing rate na 55% sa pamamagitan ng pagre-recharge sa iyong wallet balance. I-withdraw mo na lamang ang mga nasa wallet balance mo kung sakaling po bumalik na ito. Ang mahalaga po ay hindi ka bumagsak sa processing rate. So, may kwento ako dito. Ngayon, ang bago lang talaga yung si Kuya. Si Kuya John is, sabi ko, Kuya, sindi ko og GCash kasi sabi ko, kailangan ipasa natin tong account mo kasi sabi ko kayang-kaya mong ipasa to. So nag-send siya una ng 1,200 tapos nagpasa ulit sila ng magkano ba yun? 1,500 ba yun? Hindi ko siya nakalimutan ko. Grabe talaga! Alam nyo ba, kaya nga advice ko sa inyo, kung gusto nyo po maglagay pa ng pera, agahan nyo na, di ba, ang midnight, diba, sa first evaluation 15 midnight, mag-advance na kayo maglagay ng pera sa inyong mga wallet kasi katulad nung nangyari kay Kuya, talagang sobrang nagpuyat kami ni Kuya para abangan lang talaga. So, yung pinadala nilang pera, ang ano pa nun ni Kuya, 53% yung processing rate niya. So, nag-recharge kami, nagloko ang GCash. So, grabe talaga, 11 yon. Nung 11 na, nakapag-recharge na ako, galing sa GCash. Okay na yung GCash, tapos, na-i-process ko na. So, nag-abang na kami, mga 11:45 is naka 55.4 na si Kuya. So, pasado na siya. Kaso nga lang, 12 midnight, pagpasukan siya ng order, pwede siyang bumagsak talaga. So, ang ginawa namin kay Kuya, anong ginawa namin? Nag-recharge kami para makapasa siya. Nagloko ang system ni Sitaw. So, alas 12 na, hindi ko sure kung pasado siya o hindi. 55.4 ba naman? Grabe, pasang-awa talaga kung tutuusin. So, ang nangyari po, kinabukasan, kinabahan ako, sana nakapasa. Tapos nung nag-reflect na po yung processing rate, pasado si Kuya, pero grabing puyat na kami ni Kuya. Kasi kahit nagloko kasi yung system ng Sitaw sa dami yatang gumamit. Pati yung GCash nagloko rin. So kaya yan, parang lesson na rin na dapat mas advance kung gusto talagang mag-add para makapasa. Pero si Kuya nakapasa. Kasi kung hindi siya nakapasa, sobrang laki ng magiging deduction niya. Okay? Sayang din ang deduction. Si Pipoy naman, ganun din si Pipoy. Ginawa niya ng paraan, nag-recharge din siya, hindi pa rin siya nakapasa at ang magkano deduction niya, 900 pesos yata yung deduction niya. Di ba, sobrang sayang. Sabi ko, bawit na lang by next time kasi may halo kasi siyang 8%, di ko kasi na double check. May halo kasing 8%. So, sana guys, may natutunan kayo dun sa na-share ko. Kapag malapit ang evaluation, tapos gusto nyong ipasa, tapos gusto nyong magdagdag, agahan nyo na po. Agahan nyo na siya sa paglagay kasi nagluloko talaga si Gika sa daming gumagamit. Tsaka yung minsan ng system ni Sitaw. Kaya kung gusto mong makapasa, dapat kahit mga 60%, panatag ka na nun. Kahit papaano, papasukan ka man ng orders, hindi ka nabababa dun sa 55%. Okay? Kung wala kang ini-expect na perang babalik mula sa freezing money, gawan mo ng paraan para ma-meet po ang processing rate dahil at the end of the day, ay ikaw pa rin naman ang kikita at makakaiwas ka pa sa mga deductions na maaring ipataw. Pero dito guys, wag po kayong matakot naman. Kung hindi talaga kaya pa, wag niyo pong stressin yung mga sarili ninyo. Kasi kung hindi talaga kaya pa ng mga pundo ninyo para makapasa po sa 55% processing rate, ay okay lang naman po yon. Meron ka pa rin pong kita na 6%, kung naka 7% ka po, less lang naman ng 1%.
Pero take note, hindi naman po yun ibabawas sa iyong puhunan. Yun po ay sa profit mo lang or sa kita mo. Kaya marami kasi dito, ay, ano pala, mauubos pala yung tawag nito, yung ang pera ko dito kay sitaw kasi, di ba may deductions. Kung hindi ka, hindi ka umaattend ng webinar, madi-discourage ka ngayon. Kasi nga, iisipin mo, maubos ang pera mo, pati yung puhunan mo. Pero dahil umattend ka sa webinar, nalaman mo na 1% lamang naman pala ang ibabawas at hindi naman pala sa puhunan. So, dapat malaman mo yon. Kasi pag may alam ka dito sa sitaw, ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka talaga hahanap ng paraan na para lang may goal kang maaabot dito. Kasi, yun nga, kanina, kung narinig mo yung ating presentation, maging positibo ka lang. Okay? At saka wag pong atat na maglagay ng mga 8% pero hindi kakayanin, babagsak ka rin. Hinay-hinay lang po. Dadating ka din po sa point na katulad ng iba na ang taas. Wag mo po silang, ma-inspired ka lang. Ma-motivate ka lang sa kanila, pero wag kang mainggit na dahil nga kagustuhan mo yun, nai-stress ka na, gusto mong ipasa, nahihirapan ka naman. Wag po ninyong stressin. I-enjoy po ninyo. Nakaka-enjoy po itong sitaw talaga, promise talaga yan. Kung sa akin ha. At ito pa po, kapag alam mo na ang mga proseso at pasikot-sikot ng negosyong ito, maaari mong i-discuss sa iyong mga kaibigan, kakilala, o sa ibang tao upang sila ay maging affiliates mo. Ang 3% na commission rate na ibibigay po ng sitaw sa'yo ay malaking tulong upang mapunduhan mo ang iyong store. Sa bawat produktong i-process ng iyong affiliates ay makakatanggap ka ng 3% mula dito. Pero note lang ha, hindi ito kukunin sa kita ng iyong affiliates. Yung 3% po, nasa affiliate po, sitaw po yung magbibigay nito sa'yo bilang rewards. The more affiliates you have, the more funds to use para ma-process po ang iyong mga pending orders. So, hindi ito networking. Kasi marami po dito sa sitaw, marami po talagang inalis na mga seller. Bakit? Pinabayaan po yung store, nag-focus sa affiliate. Anong nangyari? Huwag nyo po antayin na mawala po ang lahat sa inyo. Marami pong tinanggal dito sa sitaw dahil sa ganyan pong sistema na inuna po or ginusto, parang ginawang networking ito. Hindi po ito networking, guys. Pag may nagtanong, ay, networking yan, sabihin nyo po, kahit hindi ka po mag-invite dito, kahit seller ka lang po, kikita ka po dito. Imagine, guys, mas malaki pa rin po ang kita sa pagiging seller compare po sa affiliates. Pero, I encourage naman din po sa inyong lahat na mag-affiliates kayo kasi dagdag din po yun pang pundo sa inyo. So, yan po ang bumuhay sa akin, yung affiliates na yan. So, pag may result ka na, especially pag naka-withdraw ka na, meron ka na sa current profit mo, ipapakita, ito kasi yung, ganito yung gagawin nyo lang. Kasi ako kasi, hindi po ako yung parang pressure mag-share. Ako kasi sinasabi ko lang, pag may nagtanong, ano yan, ganun. Ay, ito pala, parang katulad lang to ng Shopee or ng Lazada. Same sila, dropshipping, pero ang pinagkaiba lang nila is yung sistema. Yung sistema na hindi na natin po problemahin yung warehouse, yung logistics, yung pag-market. Kasi ito yung pinakahirap kasi, yung magbenta. Mahihain kasi ako. Ang nagustuhan ko dito sa sitaw kasi kailangan din dito ng puhunan. Kaso nga lang, pinagkaiba, hindi na po ikaw yung ma-market, hindi na po ikaw magde-deliver, at hindi na po ikaw magpapak. So talagang less hassle ito. Yun lang po ang ito na po yung current profit ko, tapos ito po yung mga orders ko, ang dami. Parang ganun ka lang magkwento. Tapos guys, sa mga gustong mag-affiliate, mag-PM kayo sa akin. Meron akong actually sinend ko yun sa GC na may link doon, tapos ilalagay nyo lang po yung referral code ninyo. Tapos pag nag-posting po kayo, isasama nyo yon. Huwag nyo pong kakalimutan, or di kayo naman pag may post doon about sitaw, share nyo kaagad. Kindly check po sa mga caption kasi nandoon po yung mga referral code ng iba. Baka kasi dapat sa na yon napunta pa sa iba dahil nga yung referral code ay hindi nyo po na-edit. So, mahalaga to guys, tandaan nyo to, pag nag-share kayo ng post about sitaw, make it sure ninyo na yung mga caption nila is na-i-edit nyo yung mga referral code ganon. So, para hindi na kayo mahihirapan pa.
Tapos, kung gusto mo talaga magkaroon ng affiliates, ayusin mo rin po yung Facebook mo. Ano yung Facebook? Yung, kunyari sa main account mo is baliktad yung pangalan mo, yung picture mo, hindi ikaw. So, paano ngayon mapapaniwala mo yung mga gusto mo sana at hindi mo na malaya na sulot na ng iba? Kung ang sakit, di ba na, uy, kaibigan ko yun gusto kong sharean yun bakit nakuha ni Kuan yun? Di ba? So, kung ayaw mo ng ganon, ayusin mo na siya ngayon pa lang kung gusto mo makakuha ng affiliates. Kasi guys, share ko lang, halos ng mga affiliates ko po is hindi ko po sila kilala talaga. Nag-register sila tapos nag-reach out lang talaga ako. Nanap ko sila sa Facebook. Kailangan gabayan sila. At saka ito pa, bago pala kayo mag-affiliates guys, kailangan lagi kayong umaattend ng webinar. Kahit paulit-ulit po yung topic natin, talagang dapat matutunan nyo to kasi pag natutunan nyo na to, para na lang kayong nagkukwento na hindi mo na mamalayan, natutuwa na sa'yo yung kausap mo, nagkukwento ka ng laman. Hindi yung tipong, sitaw? Scam man yan si sitaw. Oh, ay, scam pala si sitaw kasi wala kang alam. Yung word pa lang na scam, is sikat na sikat yan oh. Scam pala yung sitaw. Ikaw, sealer ka na Tapos nagdududa ka pa rin, naka-withdraw ka na nga So, kumbaga, pag alam mo si sitaw, sinong CEO dyan? Ay, ito yung CEO. Kunyari, meron kang naka-record dyan, meron kang naka-screenshot dyan. So, ano ka, marunong ka mag-explain sa mga basic lang. So, parang nagkukwento ka po. Ayan. Ayan naman, kung araw ng evaluation, subalit naghihintay ka ng perang babalik mula sa freezing money papunta sa wallet. Ay, ito na yan. Tapos na. Bukod sa holiday mode, bakit pa ulit-ulit? Ayan naman, sa mga bagong sailors naman po na may sapat na capital. Okay, sapat na. Kanina is, medyo, 35,000 pababa. Ito naman, 35,000 pataas naman ito sa mga bagong sailors na may sapat na kapital. Maglagay ng mga 10 produkto naman na may 7% markup o mga produktong nasa 230 pesos pababa. At isang produktong nasa 8% to 12% markup. Pwedeng 5,000 to higit pa. Depende sa budget. So, sa akin ngayon guys, meron na akong 12% na inilalagay dahil nga nasa 100, siguro mga 100 plus naman na po yung aking puhunan. So, naglagay na po ako ng 7% at 8%. Tapos itong, pero hindi yan laging nakapublish. Nung nakaraan nating webinar, tinuro ko po kung paano mag-publish at mag-unpublish po ng product. So, hindi natin siya topic ngayon. Next siguro natin gagawin ko yun. Subukang mag-level up mula sa 7% markup ay magpalit o magdagdag ng mga produktong may 8% markup, 5 produktong may 7% markup at 5% ng 8% ng 8% markup. Okay guys, no? Pag meron na kayong capital like mga 50,000 siguro pataas, mag-PM kayo sa akin sa mga medyo nahihirapan po. Tapos gusto nyo pong mag-level up kayo, like gusto ko na po mag 8%, 8% talaga. Ayan, lumapit lang po kayo sa akin or mag-PM kayo para mag-guide ko kayo kung paano natin siya gagawin. At para actually yung may mga affiliate ako, si partner Rosemary, hindi ko po yun ginaguide na, oy partner, mas magaling yan sa akin sa ganito Kaya, nakaraan, i-share ko lang si partner, may 10% yata si partner, 10 or 12, nakapasa po siya. Mas mataas pa po sa 55, 60, 64 yata yung processing rate niya. May dalawa po akong affiliate na parehong Rosemary. Lagi pong nakakapasa sila sa processing rate. Ito pa, hindi ko yan sila nag-guide kung paano po yan. Magaling sila, mga negosyante din kasi to sila na talagang meron silang pang personal na pag-aaral. Tapos nung nakita niyo po guys doon sa GC natin, yung notebook, actually, itong pinipresent ko sa inyo nandun sa notebook. Ito po'y tinuturo ng top 1. Kung gusto niyo ng notebook, mag-PM kayo sa akin para mapadalhan kayo or mag-order kayo, 200 pesos yun guys. Yung dalawang affiliate ko na yon na parehong Rosemary ang pangalan is nakakapasa po sila ng evaluation. At meron, nung nakita nila, nakakatuwa po sila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa dalawa kong affiliate. Mga ano ko po ito, mga reseller ko lang ito dati, mga customer ko po. Tapos ayun, pareho silang mga M Global. M Global sila. M Global din tong isang Rosemary. Pati yung nasa Palawan ko po na affiliate is Rosemary din yun.
dahil lang din po sa InGlobal. Reseller ko din po sa aking, sa mga ganon. So, sa madaling salita po, nung bumili, merong notebook na sinishare ko, bumili ka agad sila ng notebook. And hindi ko po sure kung meron na sariling pag-aaral at nakatulong din po yung notebook. Talagang laki pong bagay ng notebook na to. Kasi nandun lahat yung pinipresent ko ngayon, nandun po lahat to. I-publish ang mga produktong may 8% to 12% markup tuwing ika-10 at 20 days. So, ang ginawa ko, ipapublish ko, ibig sabihin, para ma-orderan ako, ipublish ko yung product kong 12% at 8%. Ayan, 20th day of the month upang makatulong sa pag-process ng mga produktong may 7% markup. Tuwing araw ng evaluation, ang 20,000 pesos halimbawa, kung i-process mo ito, ng 10th day of the month ay maaring bumalik sa wallet balance mo bago magkatapusan ng buwan. Kasama na ang tubo nito sa pagbabalik ng 20,000 ay may tubo na itong 2,4. O di ba ang laki pag 12% yung nilagay mo. Kaya yung iba, yung top it ngayon sa sa sitaw, 3 months pa lang po siya. Malapit na po milyon ang kinita niya. Kasi nga, depende po kayo sa diskarte at saka sa strategy nila at ginamit nila yung 12%. Nilalaro po nila talaga. Mga negosyante kasi talaga sa... Ayan. Kung ganito po yung estratehiyang susundin, may compounding capital kang 4.8 sa isang buwan. At kung gagawin mo ito sa loob ng 3 o higit pang buwan, ay madodoble ang iyong capital. Kung may capital kang higit sa 100,000 pesos, ay mas malaki po ang iyong kita, lalo na kung may 1 milyon ka. Kaya, yung top 1 natin sa sitaw, guys, kaya kumikita po si Sir Vincent sa affiliate nilang po ng 1 milyon. Kasi, yung mga affiliate na po is million po yung mga in-invest. Kumbaga hindi naman invest, yung parang pinundo nila, ganun. Ayan, kahit may sapat na po na budget ay panatilihing gamitin ang support system na aking nabanggit. Ang katulad po ng holiday mode, pag-i-email, kay Leo at Sitaw Mail na to ha. Edit nyo na to, hindi na to sitaw.com, Sitaw Mail at iba pa. Tuwing sasapit ang unang araw ng buwan, huwag nang i-process sa mga natirang pending orders mula sa nakaraang buwan. Mag-focus ka na sa kasalukuyang buwan dahil mula 1st day to 15th day of the month, ang coverage ng unang evaluation. So March na tayo guys, wag na pong i-process yung sa February. Okay, focus na po sa order ng March. Main objectives, upang maging maganda po yung performance at records po ng ating mga store, mayroong 2 main objective na dapat nating tutukan at paghandaan. Meet the required processing rate to avoid penalties or deductions. Pero kung hindi pa talaga kaya, wag stressin ang sarili. Pero kung meron ka namang kakayahang mag-compounding capital kaya, o di kaya naman kaya mong ipasa ang processing rate, guys, para maiwasan mo itong penalties or tinatawag na deduction, ay guys, i-meet mo yung 55% processing rate. Mapabilis po ang paglaki ng ating kapital through compounding capital strategy. Ang ibig sabihin po ng compounding capital strategy ay magdagdag ka ng iyong puhunan para mas lumaki po ang iyong kita. So ano nga ba ang Sitaw po? Ang Sitaw po ay isang e-commerce platform na katulad ng Shopee. I-screenshot nyo to, magandang i-share to sa mga kaibigan nyo. Yung Lazada, TikTok, Shop, Rakuten, eBay, Amazon, Alibaba at AliExpress na kung saan po ang mga users, tayo po yon, can buy and sell products sa platform. So ang framework o gabay ng Sitaw upang mapatakbo po o makapag-operate ng maayos at hassle-free sa mga buyers at sellers and dropshipping model. And ang paggamit po ng dropshipping business model po ay masasabi nating hassle-free at very convenient sa mga buyers and sellers na ang main concerns at dapat tutukan ng Sitaw o dropshipping platform ay ang seguridad ng buyers, sellers at lahat po ng users ng platform. Ayan, para alam niyo po kung saan po nag-derive from C, Southeast Asia, ayan, and Tao Great Find. Mahalagang malaman niyo ito guys, screenshot nyo to ha. Sitaw stands for Southeast Asia Great Five. Established po. Pag tinanong kayo, kailan na-establish ang Sitaw? October 4, 2022 in the Philippines. Sitaw is an emerging cross-border e-commerce platform specializing parts merchandise. Okay guys, ito na yung screenshot nyo to kasi ito yung mga bagong dapat nating mga i-email kung mayroon po tayong mga problema. Ayan, para mag-request po. Nabawasan po ang store visibility or ma-request ng less exposure ng store
para hindi kayo sobrang matulungan naman kahit papaano. Hindi ko sure kasi meron pong ibang hindi talaga daw. Pero sa akin nakakatulong kasi talaga. Ayan, Leo, kasi wag po kayong araw-araw sa isang buwan po is allow lang tayo 3. 3 lang po. Leo at sitaw.com, hindi dapat sunod-sunod na pag-email. Para mag-request or magtanong kung bakit hindi nagbabago ang status ng orders at matagal po yung deliver ng mga produkto, i-email nyo naman dito yung product at sitawmail.com and trace@sitawmail.com. At para naman po alamin kung bakit wala pa po ang withdrawal at ibang recharge o wallet inquiry kaya, ito po yung finance@sitawmail.com or wallet@sitawmail.com. Okay, refund issues, help@sitawmail.com, customer service email, supportph and sitawmail.com, operational, ayan, issues admin, sitawmail.com and admin@sitawmail. Purong sitawmail yan. Binago na po. Guys, ito yung bagong updates po, no, ni Sitaw. Baka, alam ko na-gets nyo na to, pero gusto kong ituro sa inyo to. Ayan, payment and withdrawal policy updates announced. We would like to inform you of some important updates to our payment and withdrawal policies. Payment verification time adjustment. Okay, dati kasi guys, ang inaalaw ni Sitaw is the payment verification time has been changed po. Binago. Kasi dati is 9 AM to 5:30. Pero guys, nagbago ngayon, binago na po ng hanggang 5 na lang siya. 9 AM to 5 PM. So, mag-withdraw na tayo po within that time. Okay? Maganda po na 9 AM to 12 noon kasi mabilis po. Pasok na kaagad yung withdrawal natin in the afternoon po. 3 to 4 PM, ganyan. So, kung mag-withdraw po kayo ng 50,000 and 50,000 and below, mabilis po siyang sa mga natin. Wait lang. Klaruhin ko. 50,000 and below is mas mabilis po siyang makakapasok po sa mga wallet natin. Unlike po kung 60,000 above ay maging piso net na po siya. So, kinabukasan na po siya papasok sa inyo. Kung kailangan nyo. So, wag kayong mag-withdraw ng 50,000 and above. Okay? Dapat 50,000 below lang po para hindi sa piso net. Okay? So, ayan naman bank account. Yung bank account po, strictly na din po si Sitaw. Like, for example, 3 po yung account mo, tapos same po yung bank na nilagay mo. For example, GCash, tas lahat pangalan mo, pinagbabawal po yun, effectivity ito ng sa March 18. So, dapat po, for example, meron kang multiple accounts, yun palang tamang term. So, dapat sa isang account mo, kung BPI yun, tapos CIMB kaya naman, o GCash. Hindi po pwedeng magkapareho po yun kasi once nag-withdraw kayo, mahihirapan po si Finance pag nag-email kayo doon na, ay bakit ganun? Kasi nga, nagkasabay-sabay po yung pag-withdraw ninyo with same name. So, magkakaroon po ng conflict. Okay, thank you po. Embrace the opportunity of dropshipping business and be your own boss. Unlock your financial freedom. And ito po yung ating referral code. Baka may umatin po sa ating hindi pa po seller and wala pong nag-invite sa inyo. Ayan, pwede nyo pong gamitin yung aking referral code, Tindahan ni Mase. Okay, and that's all for today's webinar, guys. Thank you for